Sa tingin ko, yung pinuno at saka yung pinsan. Ulaga, anak ng kagwang. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabisdak. Anak ng kamuti itong nasa Palacio de Polvoron, napaka-insensitive talaga, no? Wala silang pakiramdam sa nangyayari sa ating bayan. Hito, Christmas tree lighting lang, may red carpet pa rin, anak ng kagwang. Hindi ba po pwedeng maglakad kayo dyan sa Bermuda or sa mga halaman dyan, sa simento, nang walang red carpet? Putangin na, napaka-insensitive. Tingnan mo naman, ang nangyayari, di ba bubuim, galing ka sa Cebu, binaha, maraming namatay, maraming kabahayan na daray-arian. Pero ikaw, anak ka ng kagwang ka, napaka-plastic talaga yung mga nakapo dyan sa Palacio de Polvoron. Nag-red carpet pa talaga. O ano na? Parang walang korupsyon na nangyayari, ha? Parang relax na relax ang mga hinayupak, ha? At ayon kay May Malutikia, ang mastermind di umano sa pangungurakot sa paglilimas sa kaban ng bayan ay ang leader po mismo ng ating bansa, walang iba kundi si Bungit Bubuim. Puta mga kabista, kagabi sa kanilang lighting dyan sa Palacio de Polvoron, matindi na yung uwi ni Bubuim, anak ng kagwang. Matindi na po ang uwi ni Bubuim dahil sa pangungurakot sa paglilimas sa kaban ng bayan. O di kaya sa pagsinghot ng epoxy. Meron pa rin sumusuporta sa presidenteng ito, anak ng kamote. Isang banda ni Bubuim, iyak ng iyak sa mga banat ni Senator Amy. Kaya hayan, nirisbakan si Senator Amy at nagkumpos ng kanta patama sa naturang senadora. Ulol kasir! Kilala niyo yun? Iyak ng iyak siya na, unga. Hirap na talaga kung paano po poprotektahan ng mga bubonistang tanganista itong si Bongbong Marcos. Pati si Claire Castro, hirap na rin yan. Pinipilit na rin lang niya Kung wala pang bayad yan, putangin na, goodbye, Bubuim. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Birada Aguila. Mapapanood nyo po ako tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes ng live dyan sa Birada Aguila YouTube channel. Kasama po yung mga kasamahan nating mga DDS vlogger sa Birada Aguila. Pag-usapan po muna natin itong isang supporter ni Bubuim. Grupo po ito, banda, na nagkumpos pa talaga ng kanta para protektahan itong si Bongbong Marcos at banata naman ang kapatid na si Senator Amy. Again hindi ako supporter ni Senator Amy Marcos. Tsaka, manggagamit yan Ang atin dito, mapag-usapan natin yung lyrics ng kanta niya, no? Pero ito po yung banda niyan, nakasinghot din yata ito ng mga epoxy, Ayan, siguro kilala nyo rin yan at lumalabas din siguro sa inyong mga FB page. Dati humanga po ako dyan kasi ang ganda ng boses, buo. Tapos, maayos naman. Kaso nga lang ito, sumasali sa politika at pinoprotektahan si Bongbong Marcos, hindi po natin pwedeng palampasin to. Dahil nakakadaya ang mga to dahil banda ito, dinadaan sa musika ang pagbanat. Sabi niya, bilang kapatid ng Pangulo, kung totoo kang maka-Pilipino, tumulong ka sa imbestiga laban sa korupsyon. Huwag maging dahilan ng pagkawatak-watak ng kapwa nating Pilipino. Actually po sa totoo lang, yung pagkawatak-watak nating mga Pilipino, yan po ay kagagawa ng inyong sinusuportahan na si Bongbong Marcos dahil nga hindi na maayos ang pag-iisip dahil natuyo na sa epoxy, sa Polvoron. Ganun po ang nangyayari. Di ba nag-unit team ang Vice President Inday Sara? Sino po ang nag-iisip ng unit team? Baka sa lead vocalist ng Plitura ba yan?
Tangina, tingnan nyo po muna ang history kung bakit nagkaroon ng unity team pagkakaisa. Yan po ay pakana ni Senator Amy. Pinilit niya si Vice President Inday Sara na sumama dito kay Bongbong Marcos. At ngayon si Inday Sara, dahil ang pag-aakala niya matinong kausap itong inyong poon, umayos at nakipag-tandem. Ang nagpauso po ng unity team ay si Mangga. Yun po ang totoo. Kung sino man po ang nagkawatak-watak ngayon, sino man po ang dahilan ng pagkawatak-watak ng bawat Pilipino, si Bongbong Marcos, dahil naniniwala siya at nakikinig siya sa kanyang mga advisors, at nagiging uto-uto na lang siya ng kanyang mga gabinete, at lumuhod po siya sa mga dilawan, pinklawan. Tingnan niyo po, yung mga gabinete ni Bongbong Marcos, puro mga dilawan. Yung nakatulong sa kanya, ginagago. Di ba, Plitora? Siya po ang dahilan. Si Bongbong Marcos ang dahilan kaya nagkawatak-watak tayo. Ginagago si former President Duterte. Baka nakalimutan mo, kinidnap, nasa dahik na. Paano hindi tayo magkawatak-watak? Kami na nga lang dito, mga didiis, galit na kami dyan eh. Gusto na namin pababain sa pwesto. Si Inday Sara gustong i-impeach na nakatulong sa kanila sa pangangampanya. Si Digong ngayon, hanggang ngayon, nasa Netherlands, ginagago, tinarantado. Paano hindi tayo magkawatak-watak? Nagpalibing sa tatay nila sa libingan ng mga bayani. Tinarantado ho nila. Yung simburanya ng Republika ng Pilipinas, isinuko sa mga dayuhan. At malinaw naman na walang jurisdiction ng ICC, ipinilit po nila dahil sa obsession ng amo ho ninyo. Kaya po tayo, sir, nagkawatak-watak. At lalo po tayo nagkawatak-watak dahil nga tinutulirit ng mga hinayupak ng mga supporter ni Bongbong Marcos, kagaya nyo, sir, yung korupsyon sa ating bansa na marami na pong namatay dahil sa baha at dapat pananagutan po yan ni Bongbong Marcos. Ngayon, hindi siya pwedeng makasuhan dahil may immunity siya. Pero after ng kanyang termino, baka sakaling hindi na matapos po ang kanyang termino, abaho, panigurado. Pagbayaran niya ang lahat at kita ang lahat ng ebidensya at makukulong siya habang buhay sa kulungan at doon na po siya tatanda. Ngayon, gumawa po siya ng kanta, nagkumpos po siya ng kanta, patama ho sa mga kritiko ng Marcos admin, patama po kay Senator Amy Marcos. Narito po yung kanta niya, tinanggalan ko na ng parang background music, yung lyrics na lang, yung pakinggan natin kasi banda man yan, putang ina, may copyright tayo dyan, anak ng kagwang. O sa Plitorat, ito baka i-copyright nyo kami. Total, sumausaw ka naman sa politika, pagbigyan nyo kami, kumintuhan namin yung inyong lyrics. Baka sakali magkatugma tayo or hindi tayo magkatugma, hayaan nyo kami dahil meron tayong tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Ikaw ay pro-Marcos, kami ay anti-Marcos. So natural, sasagutin ka namin, ireribat ka namin dahil nakakaluko yung mga lyrics mo ng inyong musika. Hindi ko po pinagkakitaan yung musika mo. Kukumintuhan ko po dahil sumasawsaw ka sa politika na hindi ka naman dapat sasawsaw. Dapat siguro nag-focus ka na lang sa inyong banda, musika, kung ano ba ang gusto ninyong ipabatid ka. So ang problema, eto, sawsaw suka, mahuli taya. Siguro bayad po ito ng Marcos admin. Malaki siguro po ang dito bayad. Naalala ko po, every time may concert ang Palacio de Polvoron, sila po lagi yung nagrepresenta dyan sa Malacanang. Kaya ngayon, malaki ang kontrata siguro nito hanggang ngayon. Billion ba, sir? O million? Galing basura, sir, no? Malita. Ito, pakinggan natin yung lyrics niya, lyriko niya. Baka himay-himay natin para malaman ang sambayan ng Pilipino na itong bandang ito ay bayad at hindi makatotohanan yung kanilang mga lyrics. Narito po. Kung totoo ka Pilipino o makabayan, tumulong ka sa pag-iimbestiga laban sa korupsyon. Okay, tuloy natin, Sumuporta ka! Okay, kung totoo ka daw makabayan, makapilipino, tutulong ka sa pag-imbestiga laban sa korupsyon at susuporta ka. Okay. Alam mo po, sir,
naniniwala ka rin ba sa ICI ni Bongbong Marcos? Simpleng logic lang eh. Kung totoo ang investigasyon ng ICI, dapat sinapubliko nila yan. Ang problema, hindi po nila isinapubliko. Naka-blind, lahat tayo, blackout sa media. Kaya hindi po natin alam kung ano ang pinanggagawa nilang investigasyon. Yung ICI na yan ay cover up sa katotohanan, sir. Oo, kami, nag-iimbestiga ho kami. Ang dami po naming mga isiniwalat sa mga channel namin. Ito po ay pagtulong. Nire-rebat namin yung diversionary tactics sa totoong mastermind, sir. Muntakin mo, sir. Hindi mo ba nasusundan itong teleserye na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung sinabi niya sa kanyang suna, mahiya naman kayo. Bakit mahiya naman kayo? Yung word na gamit niya, dapat mahiya naman tayo dahil meron siyang pananagutan dito. May command responsibility. Itong si Bongbong Marcos. Napapasil tayo at tayo po'y nagiging nililito lang ng Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson, yung kay Senador Marcolita. Maganda na ho sana yung investigation that time. Dahil tinutumbok ni Senador Marcolita ang mastermind. Nung pumasok si Panfilo Lacson, anak ng kagwag, iba na ho yung resulta. Cover up kay Martin Romualdez. Maski si Saldico nga, hindi maimbita dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nung nakukorner na po sila, sir, at nahatak na po sila ng taong bayan, at gusto pa nila, sir, gawing state witness si Tambalusos, pinalagan, na bullseye silang lahat. Yung mga cover up nila hindi umubra at pumupunta pa rin ang investigasyon sa kanila ho mismo. Si Orly Gutisa, sir, tingnan mo, sir. Anong ginawa nila kay Orly Gutisa? Sinisira yung kredibilidad. Tutulong tayo kung tama ang kanilang pag-iimbestiga. Pero tayo ay nagiging mata ng anuman nangyayari sa ating bansa. Nagkikriticize tayo. Nire-rebat natin yung kanilang mga ginagawa dahil halatado naman talaga yung script. Ikaw, magaling ka na singer. Mas magaling na singer sa'yo, si Saldico. No? Kung tunay kang maka-Pilipino, makabayan, sumuporta ka sa investigasyon tungkol sa korupsyon, ibulat mo ang mata mo nang makita mo ang totoong mastermind. Mas magaling si Saldico kumanta. Hindi mo alam nito, sir? 3 beses kumanta si Saldico, mayroon pang pang-4. Sino ba ang itinuro, sir, na mastermind ni Saldico? Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, yung amo mo. So, ililihis natin. Dahil sa isip mo, yung amo mo ay hindi kurakot. Dahil gusto natin suportahan. Mali po ang pagsuporta sa maling ginagawa. Alam mo natin, mali na eh. Bakit itulorit pa natin at susuportahan pa natin? Hindi ka ba naawa, sir, sa mga nabaha, mga namatayan dyan sa Cebu? Ang dami na ho eh. Ang lilima sa kaban ng bayan, sino ba ang totoong mastermind? Ang sabi ni Saldico, Plitura Band. Makinig kayo, mga anak kayo ng kagwang, mga bayaran kayo. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos ang hari ng insertion. 100 billion po yung na-request sa kanya. Tinawagan siya ng mga bata ni Bongbong Marcos. At siya rin po ang kumukuha ng 25% na kickback na 25 billion. Sabi ni Saldico, dinideliver ang mga malitang pira sa bahay ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. So ngayon, sino ang mastermind? Kung sino man ang pinaka-credible ngayon na source, kahit galit ako kay Saldico, si Saldico po yun. Dahil siya po ang may encounter, siya po ang may personal knowledge dahil kasama siya sa circle ng sindikato. Kung kayo Plitura, kasama kayo sa sindikato, baka ho siguro maniwala rin kami sa inyo kung ano ang sasabihin nyo. Pero hindi nga eh. Si Saldico yung may personal knowledge. Imulat nyo lang yung mata ninyo. Gumawa na lang husana kayo ng musika patama sa mga kurakot sa gobyerno, patama kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, nang mahimasmasan po itong mga kurakot.
Kaso, hindi mo na ninyong gawin dyan kasi mga bayad kayo, mga hinayupak kayo. Again, oo, sa suporta tayo pag maganda po ang ginagawa nila sa pag-imbestiga sa korupsyon. Pero kung ito rin naman ang ginagawa nila, cover up, maghanap ng masisisi, kung ano-ano na lang mga diversionary tactics, malabo tayong susuporta dyan. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Sige, tuloy natin yung lyrics pa niya. Saan hikain ang pamahalaan? Huwag maging hadlang sa pag-unlad ng bayan. Huwag maging hadlang sa pag-unlad ng bayan, sumuporta sa adhikain ng pamahalaan. Putang inang bulag rin tong hinayupak mo to. Sir, putang ina. Alam nyo, yung hadlang sa pag-unlad ng bayan, si Bongbong Marcos, sa yung hadlang. Kasi wala na siya sa katinuan. May problema yung kanyang pag-iisip. Hindi nyo alam? Singhot ng polboron. Sila yung hadlang sa pag-unlad. Hindi yung mga nagkikriticize. Alam nyo po kasi sa isang administrasyon, normal po yun, yung may criticism. Yung kritisismo, that's part of freedom of expression at freedom of speech. Yan ay check and balance eh. Kung walang nagkikriticize, walang pumupuna, anak ng kagwang, saan tayo papunta? Di sa impyerno lahat. Tingnan mo, sino yung totoong naghadlang ng pag-unlad ng bayan? Marcos admin. Bakit? Kasalanan ba na nagkikriticize na yung mga direct foreign investors ay nagsialisa na at ayaw mag-invest sa Pilipinas? Hindi. Kasalanan yan ni Bongbong Marcos ng puon mo. Untangin na kurakot to the max left and right Kaya wala ho talagang mag-i-invest. Yung seguridad ng ating bansa, wala po talagang mag-i-invest dito. Durugista, dumadami, dumagtag pa kayo. Hindi halata, sir, no? Na polbos to the max ng mga hinayupak ng mga miyembro ng banda, no? Dati, yan mataba yan, yung singer na yan. Ba't pumayat ka, sir? Nagpolbos ka rin, sir? Yung vocalista yung tinutukoy ko, taba-taba niyan, medyo pumayat na yan Good for you, sir. Ganda pala ng bunga ng polvo sa'yo Pulboron. Ang tunay po na hadlang ng pag-unlad ng bayan, makinig ka, sir, mga kurakot sa gobyerno, mga kawatan sa gobyerno. Sino po ngayon ang tinutukoy na kawatan at tinuturo ni Saldico? Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya wag mong ilihis ang totoong may sala. Sila po ang tunay na naghahadlang sa pag-unlad ng bayan. Namamasyal sa iba't ibang panig ng mundo. Anong resulta? Limas ang bayan. Ghost projects. Putang ina. Antindi mo, sir, hindi mo alam yun, sir, yung ghost projects under Marcos admin. Pananagutan ni Bongbong Marcos lahat yan. Mga poste, wala nga poste. Trilyon, sir, ang pinag-uusapan, 1.2 trillion pesos na pundo ng bayan ang nawala. Sinong may gawa niyan? Marcos admin, sabihin na naman ni Duterte, anak ng kamuti talaga Sila po yung hadlang. Yung mga kurakot na sa gobyerno, Martin Romualdez na tinutolerate ni Bongbong Marcos. Pati yung si Baki. Yan ang hadlang sa pag-unlad ng bayan. Mga krimen, yung hadlang sa pag-unlad ng bayan. Mga durugista, kayo. Mga supporters ni Buboim, kayo yung hadlang sa pag-unlad ng bayan. Bakit? Putya, tinutolerate ninyo yung mga maling ginagawa ng gobyernong ito. Itama ho natin ito. Lahat tayo mga taxpayer Lahat tayo binabawasan ng buwis. Every time bumibili tayo ng pagkain, may buwis. So yan, baka hindi niyo po alam na nililimas lang din ng gobyernong ito. Baka hindi mo rin alam, sir, yung Maharlika investment scam. Hanggang ngayon, wala tayong balita sa bilyonis na yun. Di ba pwede tayo maghanap? Yung 107 billion sa PDIC na wala. Nasa na ho yun nahanap na po natin PhilHealth, SSS. Budol yung datingan. So ngayon kayo bulag pa rin. Gumawa pa rin kayo ng kanta. Okay sana yung boses, kaso hindi okay yung lyrics dahil nga bulag ka, sir. Ikaw yung bulag sa katotohanan. Buksan mo mata mo, anak ka ng kamuti ka. Buksan mo yung tainga mo.
ng rumihiristro sa bunganga mo ang totoong liriko ng inyong kanta. Okay na sana, kaso hindi okay. Mas magaling pa rin Saldico kumanta sa kanya. Eh, tuloy nga natin, oh. Sa halip na maging kritiko na walang ambag, tumulong ka sa mga proyekto ng bagong Pilipinas. Tanga mo. Ano ba ang proyekto ng bagong Pilipinas? Anak ka ng kamuti, mga ghost projects nga ang proyekto, tol. Plitura na to, sarap. Kurutin yung bayag nito eh. Salip na kritiko, tumulong daw sa proyekto ng bagong Pilipinas. Ano bang proyekto? Sige ya, dapat binanggit mo dyan. Alam nyo ko kasi yung pagkikriticize, no? Tangina, wala daw tayo ambag. Alam niyo po, tayong mga Pilipino, may ambag po tayo sa ekonomiya. Baka yung sa isip mo, gugawa tayo ng proyekto, putang ina mo. At kami gagawa ng proyekto, hindi naman kami ang may hawak ng pondo. Kami yung kinukunan ng pondo, taxpayer tayo. Yun ang ambag natin. Every time bumibili ka ng pagkain, may VAT, walang ambag. Tanga mo. Yan yung ambag natin sa lipunan. Lahat ng tao sa mundong ibabaw na to, lahat ng Pilipino na nandito, hanggat sa kumakain ka at humihinga ka, namamasahe ka, umalis ka ng bahay, putang ina, bumibili ka ng gasolina, napakamahal. Yan ang ambag mo sa bayan. Kung ikaw hindi mo alam yung pinagsasabi no, na walang ambag, huwag ka nang magsabi-sabi ng ganyan. Pagkikriticize, that's normal, sir. Huwag kang umiyak, anak ka ng kamuti ka. Ito yung masakit eh, kasi maraming nagsasabi, panay lang tayo daw criticize, walang ambag. Hindi ba ninyo alam? Lahat tayo ay kasama sa gobyerno. Lahat tayo ay may ambag sa bayang ito. Kaya hindi mo po pwedeng walang ambag eh. Yung pagkikriticize, normal po yan sa isang demokrasya. Putang ina, hindi man po pwede na sasabay kami sa trip ng amo nyo. Polbos dito, polbos doon. Eh kayo, kung sasabay kayo sa trip, hindi mag-trip-trip kayo, tama-tama. Mahilig na din kumanta si Bubuim. Hey, Jude! Di bahala kayo sa buhay yun ninyo. Alam nyo po, sir, hindi po ipinagbabawal ang pagkikriticize. Dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Meron tayong yan, sa baba, freedom of expression at freedom of speech. Yan po ay ginagarantiya po sa saligang batas. Hindi mo mapiplease lahat eh. Hindi lahat uuyon sa inyo, sa amo nyo. Eh, ilan lang kayo? Wala pa kayong 1 milyon eh. So, namnamin ho ninyo yung mga grasyang bigay sa inyo ni Bongbong Marcos. Pero, hindi po natin po pwedeng suportahan kung ano yung proyekto ni Bongbong. Ano bang proyekto niya? Ghost projects? Anak kayo ng kamote, suportahan? Ibig sabihin, no, mag-ghost project ka, Bubuim. Suportahan ka namin. Ooh, wow! Sana all. Sige pa. Gawin nyo mga 2 trillion yung ghost project so din nyo. Mag-kickbacks ka, mag-insertion ka, Bubuim. Yan ba ang suportahan yung proyekto? Putang na, nakatanggap yata ito ng akap at saka tupad. Yan ba yung proyekto na yan, susuportahan? Nililimas yung kaba ng bayan, walang accountability. Walang transparency. Kaya, sayang yung mga liriko mo. Sana gumawa ka na lang ng kanta, lupang hinirang na lang siguro kinanta mo. Sige, tuloy. Again wala kang proyekto na susuportahan sa kay Bongbong Marcos eh. Lahat mga ghost eh. Huwag tayong ganun. Suporta tayo sa proyekto na maayos, na napakinabangan ng maraming Pilipino. Tingnan mo yung 421, sir, na flood control, puro ghost projects. Yan ang suportahan mo. Okay, ninam, sir. Ingat tuloy, oh. Sa halip na maging sanhi ng pagkakawatak-watak, maging instrumento ka ng pagkakaisa. Sa halip ng dahilan ng pagkawatak-watak, maging instrumento ka sa pagkakaisa. Alam mo, sir, yung sinasabi mong ganyan, yung pagkakaisa na word, sinabi ko na sa inyo kanina, ang nagpauso po yan ay si Aimee. Na kaya nga nagkaroon ng unity team dahil yung green sumanib sa pula.
pulang mga hasang. Pati pala mata, pula din. Kita ni Inday Sara, putang na, huli na. Si gustong magkakaisa, si Senator Amy. Hindi po si BBM yan nakaimbinto. Nandun na nga yung unit team, nandun na pagkakaisa, napagbigyan na nga kayo ng taong bayan. Lahat ng mga Duterte supporters bumoto kay BBM, nanalo. Pero ano po ang nangyayari? Nagdulot ba ito ng pagkakaisa at the end of the day? From the very start, wala na eh. Wala na silang ganung pagkakaisa. Binawatak-watak na ho tayo eh. Ginulo po yung unit team, di ba? Kayo yung gumulo. Paano po tayo magkakaisa kung mismong si President Rodrigo Roa Duterte ay kinidnap at pinakulong ni Bongbong Marcos? Sige nga. Paano po tayo magkakaisa na itong si Vice President Inday Sara na nakatulong sa kanila ay pina-impeach sa Kamara? Sige nga. Paano tayo magkakaisa na mismong mga supporters ng mga Duterte ay tinarantado ho ng gobyernong ito? Paano tayo magkakaisa yung kaliwat ka ng paglilima sa kaban ng bayan? Malabong malabo po yung sinasabi mo, sir, na magkaisa tayo. Baka ho po pwede magkaisa tayo. Pumunta kayo sa amin, labanan natin yung mga kurakot sa gobyerno under Marcos admin. Imulat mong mata mo. Dahil ang totoong mastermind, ayan sila ni Bongbong Marcos. At yan sila ni Martin Romualdez. Sinabi ni Saldico, di ba? Tinuro niya eh. Wala tayong ganong usapin sana na mastermind si Bongbong or si Martin Romualdez kung hindi po kumanta ng magandang tono itong si Saldico. Hindi nga ho, sir eh. Sila po talaga ang mastermind. Yan ang katotohanan. Okay na ho sana yung mga lyric ho ninyo. Pero ako sa akin itong grupong ito, hindi naman yung kakanta pag hindi yan bayad eh. Tama ba? Plitura. Magkano ho? Sila po yung hinahire ni Bongbong Marcos. Every time may pa-concert sila dyan sa Malacanang, sa palasyo. Yan ang nakikita natin. Mga bayad itong mga to. Mantakin mo ha. May mga trolls pa, binabayaran. May mga banda pa na binabayaran. Ang purpose, to protect Bongbong Marcos. Pero magtatagumpay ba kayo sa pagprotekta kay Bongbong Marcos? Hindi na, lantad na nalantad ang katotohanan. Kagaya ho nito, napaka-insensitive ho talaga nila. Isipin mo, sir, ito, makinig ka, sir. Christmas tree lighting, red carpet pa talaga? Ito, paano natin suportahan ito? Sige nga, plitura. Sa kabila ng maraming binaha, sa kabila ng maraming namatay, tinamaan ng dilubyo, may lindol pa nga ho, sir eh. Diba, nakalimutan na natin yung mga nalindol, hindi na nga ho natulungan eh. Yung binaha, bagyo, ang dami na pong residente lumubog sa baha, ang resulta ay hindi ho natin natulungan. Sino po dapat yung tutulong dyan? Di naman ho po pwedeng kami lang. Buti pang Isiminay Foundation dahil tumulong po sila ng kaban-kaban na bigas. Pero kayo, Marcos Admin, nagbinta pa kayo 20 pesos per kilo, anak ng kamote. Paano mo suportahan ito? Itong Marcos Admin, sir. Imulat mo yung mata mo. Huwag kang magpabulag dyan sa pera na yan na hinampas sa mga mata mo. Binusal sa'yo. Hinampas sa mga bunganga mo. Ito red carpet. Kailangan pa ba talaga ng red carpet para lamang mag-sindi ng Christmas tree diyan sa palasyo? Dapat nga ho yan, hindi mo na yan sinapubliko eh. Sa akin lang, yung mga Christmas tree. Wala, ang tao ngayon, lalo na mga taga Cebu, mga nalindol, mga nabaha, mukhang hindi na ho nila alam kung mag-celebrate pa ho sila ng Pasko. Pero ito, mga nasa palasyo na turingan, akala nila pera ho nila yan. May red carpet pa kayo, sisindi pa kayo ng kandila. Ang ibig sabihin ko dito, magiging sensitive naman ho kayo sa mga mahihirap ngayon na nakaranas ng kagutuman. Kayo, red carpet dinadaanan, sila baha. Ang bahay nila ngayon, lubog pa rin sa baha. May mga putik pa rin.
Nawalan sila ng mahal sa buhay at pamumuhay. Pero kayo, sarap ng dinaanan ninyo, red carpet. Hindi po natin pwedeng ito tolerate. Itama po natin, i-criticize po natin na baka sakaling maging sensitive tong mga hinayupak sa Palacio de Polvoron. Tingnan mo, plitura, oh. Sa akin, hindi ko pwedeng palampasin yan. Babatikusin kita ng babatikusin dyan. Nasa demokrasyang bansa ho tayo. Isipin mo yan, ha. Red carpet pa talaga ang mga animal, oh. Isipin mo, mantakin mo, ha. Baha, lindol, lubog sa baang kabahayan, maputik sa kalsada, sira yung mga kalsada, pero ito, Bongbong Marcos, Lisa, at saka may kasama pa, may bata pa dyan, ayan oh, naglalakad po sila sa red carpet. Oh, sarap ng buhay nila nito eh. Oh, palakpak pa singiwi dyan. Katanggap-tanggap, litura, sa akin hindi po yung katanggap-tanggap. Punain po natin. No need na sir, mag-red carpet. Akala mo naman hari at reyna ang mga animal, oh. At tingnan mo ha, yung dinaanan nila, oh. Okay, may ilaw-ilaw pa sa gilid, oh. May red carpet, kakaiba. Parang walang pangungurakot na nangyari, no? Parang hindi nililimas yung kaban ng bayan. Parang hindi po sila ang tinuturo ni Saldico ng mga mastermind. Anak na kayo nagawudi talaga. Anak talaga. Oh, ito. Grabe na, Bong. Itigil mo na yung pangungurakot, Bong. Nangiwi ka na sa pangungurakot, Bong. Okay, pakinggan natin yung talumpati niya. At kung hindi kayo interesado sa talumpati niya, sangiwi na lang ng panga. Ito, mga bubonistang tanganista, pliturang banda dito, banda doon. Pakinggan nyo po yung talumpati ni Bubuim. Walang sense na talumpati. Pero, putsang ina, klarong-klaro na ang ngiwi. Wala na, gumigiyang na. Ganun na talaga. Ang hirap na po ng kalagayan ni Bongbong. Bong, mag-resign ka na, Bong. Di na kaya niya. Tanginang ngiwi na yan. Tingnan mo. And once again, Ayan na. welcome to our Christmas tree lighting program. And what can I say? Of course, we have to thank the Alice, our still, the prima donna of Philippine dance, Grabe ngiwi na talaga. Gumigiwang. Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Alice Reyes dance. You always bring smiles to our faces. And the Manila Symphony, of course, playing as perfectly as ever. Putang ina, may mga singer, di ba? May mga banda pa. Sana all. Mansin ko kay Bubuim dyan, no? Payat na payat sa dyan, eh, no? Parang natuyo na talaga nyo, no? Hindi daw yan addict. Hindi addict yan, hindi. May contribution pa tayo sa ating Air Force na banda. Maraming salamat sa inyo lahat. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. At no matter We are now in the Christmas season. Christmas na nga, sir. Wala pang nakulong. Sana pakulong mo sarili mo. Kumikit siya dyan eh. Kulang na lang kahon. Huwag ka nang bumuka. Yan tuloy oh. no matter how heavy Ay, grabe ngiwi. Ay, ano na. Kita man ang giwang niya. Na-otso. Galit na ng mga bubunisang tanganista sa atin. Gano'n na talaga siya, ha? Ang lala na nito niya. Tingnan mo, plitura, yung amo nyo. Sinabi niya, Senator Jaime, Adictus Benedictus. So, ayan, halata. Sabi nga ni Senator Jaime, si Bungit, iba na ngayon ang mukha.
Yung pananalita, iba na rin. Yung mukha, sobrang giwang na, naotso na. The loads that we feel sometimes, Tangina, paano mo yang hindi masasabing hindi nagpulburon? Sa mukha, makikita. Sa panga, makikita. Nakita mo na ba ang lagi kong nakita? Ito yung magandang lyrics, plitura. Si BBM, ngiwi ang panga. Malala na ang resulta, kaya pulburon pa. Tingnan mo. in the work that we do, Uy! hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga silang ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na gano'n. I don't- Uy! Grabe na talaga yan. Uy! Nagkamukha na si Pop Ay. know what they're talking about when they tell times Balik lang in the work that we do. Hindi ako yan. Yung mga cabinet Uy! Uy! Two joints! Ba't ang lala na ng mukha mo, sir? Ba't ganyan na, sir? Hindi yan adik, ha? Asa hindi? secretary, may mga silang ganyan. Ako, Ayan na! Nakita mo na ba ang aking nakita? Gaya kita plitura. Si BBM malala na ang iwi niya sa kanyang mga panga. Walang gamot ito kundi magparehab na. Wala na. Ay, Captain! Puntay na, ba't ngiwi na talaga niya, no? Grabe, lala na talaga siguro. Wala na kasi makapagpigil, no? Dapat parehab na talaga to. Tama yung sinasabi ni Senator Amy na, bungit! Uwi na tayo, bungit. Tama na. Magpagamot ka na, bungit. Ay, ba't ganyan na mukha niya, no? Iba na mukha ni bungit. Talagang natuyo ng gusto, eh. Yan pala. ako lang. Ako, wala. Ako nararamdaman. Ay, putangin! Wala na siyang naramdaman kasi manid ka na sa polboron. Yun naman yung gusto kong ipakita sa inyo, yung pagngiwi ng panga niya. Gumigiwang na ho talaga. Yan ang maliwanag dyan. Tapos sasabihin nyo, suportahan. Walang susuporta sa isang tao ay lulong sa pulburon. Kasi pag sumuporta ka dyan, tabla ka din, pulburonic addictus benedictus ka. Makikita mo naman sa mukha, eh. Talagang giwang, no? Giwang to the max. Oh. Tingnan mo, Bak ganyan yung mukha niya? Bakit sasabihin nyo, AI ang bistak po, tsaka kinuha ko yan sa News 5, eh. RTVM yan, eh. Walang edit yan. Sinum-in ko lang para makita nyo ang kalagayan ni Bongbong na grabing ngiwi na talaga ang panga. Napatunay lang yung sinasabi ni Senator Amy, may basihan, di ba? Sinasabi naman ng Senator Amy, tingnan mo yung mukha. Tingnan nyo yung mga mannerism. Gumigiwang ang panga, eh. I don't know what they're talking about when they tell me about it. But for all of us who, everyone has challenges that they had to go through. But every time we Okay, alisin na natin yan kasi nga, nabuisit na kayo. Malindi na po yung iwi ni Bongbong Marcos. Kaya para sa akin, tama yung sinasabi ni Vice President, ni Senator Amy. Umuwi na, tama na. Kailangan mo na mag-resign kasi hindi po pwede na magpatakbo ka ng isang bansa na ikaw ay lulong sa pulburon. Kailangan mo magpagamot, magparehab ka kasama ang inyong pamilya dahil hindi na nga ho maganda ang nangyayari sa ating bayan.
na hindi po pwedeng suportahan namin gaya ng sinasabi ng isang bandang si Plitura. Na mismong sinabi ni Mama Lutikia, ang pinuno ng pangungulimbat at mastermind, si Bubuim, ang pinuno, ang leader natin. Wala namang iba kundi si Bongbong Marcos. O, alam niyo, tingnan mo ha, merong supporter si Bongbong, natabla rin ngumiwi ang panga. At yung ina, nagano sila, parang meron silang alay lakad ba yun? Kaya mga pulburunik yata ang kasama niya eh. Si Abalos nanindigan na hindi daw Dictus Benedictus si Bubuim eh. O eto, pakinggan natin si Abalos. Yung nagsasabi na hindi Dictus Benedictus, tabla rin ngumingiwi ang panga. Pakinggan natin niya. Si Abalos. Ating Pangulo. Aha. So on record, he only has one kidney. Mhm. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. Aha. May asthma siya. Ay. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal mga magsigarilyo. Dahil na, mangiyak-iyak na yung panay ngiwi din. May asthma siya. Isa lang ang kidney. Sir, balita namin, yung kidney daw na nadonate kay Ferdinand Marcos Sr. Hindi naman yung kidney ni Bubuim. Yun ay kidney daw ng security guard. PSG daw. Hindi kay Bubuim ka naman talaga siya. Mandaraya siya. No? Tabla rin kasing ngumingiwi. Iba yung ngiwi ni Abalos eh. Ano talaga, no? Kaya daw yung BBM. Kaya mo ha, gano'n kaya Abalos ah. Ngiwi. Ngigiyang Sigarilyo lang bawal, magdadrugs ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? Sobra. Pag nagtanong niya, sir, pag nagsagot siya, sir, kitang-kita na namin. Yan yung demeanor na, sir. Sobra po yan, sir. Pagka-pulboronic, sir. Gano'n naman, Abalos, sagot ka ng sagot. Alam naman ng taong bayan yan, eh. Yung mannerism niya, eh. Biglang giwang yung panga. Meron pa siyang kamag-anak. Ganun yung giwang, paatras. Yung kay BBM giwang. Ikaw, ganun ka nga. Yung nagtatanggol, kapwa rin pulboronic. Binadaya tayo, no? Kunyari galit sa droga, yung pala, mahal na mahal ang pulboron. Bag na, wala nang maniwala sa iyo, Abalos, anak ka ng kagwang ka. I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ating Pangulo, Di, ang gawin natin magpa-hair follicle test kayo kasama ni Bibim. Kasama ka na. Kasama yung Plitura band. Nakita mo na ba ang aking nakita? Si Bibim malala na ang iwi ng panga. Kailangan na magparehab na. Anak ng kamuti, mga nahinayo pa kayo. Bad trip na bad trip, Lunes na Lunes, anak ng kagwang. Ito, suportahan daw si Bubuim, sabi ng Plitura. Paano suportahan? Ang tinuturong mastermind po ngayon ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez at ayon kay Saldico. Na ayon naman kay Mama Lutikia, ang totoong mastermind ay ang pinuno at yung pinsan ng pinuno. Pakinggan po natin ang interview ni Mama Lutikia. Narito. Nasaan ka, Mamalo? Ito. It has been what? 112 days? And wala Since pa rin. Mahiya kayo was uttered by the President. And, you know, hindi ko sinasabing walang nangyayari, pero walang nakukulong. Correct. Walang pinapailan ng kaso. Yung pinailan nila ng kaso, si Congressman Ko, apparently is giving us information that was held back because nobody wanted to release the small committee report, the BICAM report, the paper trail and the money trails are there. Why don't you make that public so that everyone de la Cruz would understand, dito pala napunta yung pera ko eh. Right. Bakit nagkaganon? Diba? So talagang you think that
when people actually are jailed, Oo, ano na, it would appease papalakpak. everything. Hindi naman siguro appease everyone, but But at would least say- there's a sense of direction na, no? ay may accountability, Oh, may may accountability. hustisya. Yeah. Pero kung ganito lang na, deflect ng deflect, divert and divert, walang mangyayari sa atin. Pero sino sa tingin mo talaga ang ano? Mastermind, Oo. hindi ko nababasa kita no? Sa tingin ko, yung pinuno Pinuno. at saka yung pinsan. Okay, maliwanag po ha. Sinabi ni Mama Lotikia yan. O, yan yung ano natin, pinaka-main event. Ang totoong sa tingin daw ni Mama Lotikia, ang mastermind ay yung pinuno at yung pinsan. Sino ba yung pinuno? Si Bubuem na panangiwi yung panga. At saka yung pinsan, dalawa nga dito ang mastermind. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So ngayon, pinipilit nila na pinagkakasuhan si Martin Romualdez pero i-dismiss yan. Ang ibabaon, itong si Saldico. Yun ang isa sa mga nakita kong script nila. O, yan ang, kasi kumpiyansa man si Martin Romualdez na wala daw siyang kinalaman. Kahit may mga ebidensya na pinapakita si Saldico, ang gawin lang dito ni Saldico, ibaon pa niya ng ibaon at magpakita ng mga ebidensya. Kasi kung meron ka mang ebidensya na dapat malaman ng taong bayan, isabi mo na Saldico kasi kawawa na ang bayan. Naglimas ka rin naman, dapat ka rin managot, pero putang ina, sa pagnanakaw ninyo, kasabwat ka, deserve po na maparusahan kayong lahat. Nga, tuloy, Mamalo. Really? Kasi hindi mo naman sa pinuno, lahat, alam mo sa Pilipinas, walang hindi gagalaw kung hindi binasbasan ng walang pinuno. binasbasan. Eksakto! Ang budget hindi magiging batas kung hindi pipirmahan ng pinuno. Eksakto! Sabi nga niya, I binasa agree niya with yung you, I 4,095 pages Oh. wala daw siya nakitang blanks. Pero ang take ko niyan, ito, I know of, Stop muna tayo doon, di ba? Tama, pinagmalaki pa nga, binabasa ko yung ilang pages na ito. May word pa siya na ginamit, dump. Wala akong nakitang blanco daw sa bycam, di ba? Ito yung dapat malaman ho ng sambayan ng Pilipino na yung budget na yan ay hindi man po mangyayari yan kung walang perma ni Bongbong Marcos. Siya po yung may pakana ng lahat ng ito. Nakita niya yung blanco, pinupunan niya. Siya po yung huling nagperma sa BICAM na General Appropriation Bill, di ba ho? Pinirmahan na niyan at nagiging GAA yung General Appropriation Bill. Ba't mo pinirmahan? Kung nakita mo maraming insertion. Kung binasa mo, isa-isa yon, nakita mo yung insertion. Na ngayon, inamin nyo na rin ho na merong yung mga alipores mo, nagsiaminan na. Tingnan mo, kung hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, yung kinasuhan ho nila, ngayon, na si Martin Romualdez at si Saldico, kumuha sila saan ng datos, ng basehan, ebidensya, sa testimonya ni Orligotisa. Ito na tayo ngayon. Pinipilit lang nila takpan ng katotohanan. Tuloy, Mamalutikio. Ang akin naman yung nakikita ko naman, Prof, is if parang to me, it's parang illogical for me to expose it if I'm part of it. What is your... Well, he exposed it so that he can distance himself from it. Okay. There's So, such it's a play and exploit. there's a strategy in political management known as inoculation. I come up with, mahiya naman kayo, isumbong mo sa Pangulo, name the top 15, focus on Bulacan. Ang tanong ko nga doon, why are you focusing in Bulacan? Why don't you offer Ilocos Norte? Why don't you look at Davao City? Why don't you look at Leyte or Sorsogon? The work of my staff told me, sa Leyte, there are 66 contractors doing. Mamalutikio, sinama mo yung Davao City, anak. Pinagkagwang ba? Sa Ilocos muna, ma'am. Ilocos Norte muna, ha? Bulacan lang kasi ang gusto nilang Sa Davao City, wala mang ghost projects. Punta nyo. Ang point siguro ni ma'am, sige, puntahan nyo ang Davao City para malaman kung may ghost projects ba o wala. Wala nga ghost projects, di ba? Ilang beses na sila bumalik. Ang issue lang binato nila doon sa Davao City, yung may tibag na konti doon sa flood control.
ang issue pala doon, yung right of way, nga ayaw pumayag yung may-ari ng lupa. Kaya may tibag konti doon, kaya inaayos na nila. Yun lang naman, wala namang ibang major na issue. So ngayon, yung major issue ngayon, yung ghost projects na under Marcos admin na sa Ilocos. Siyempre, magpa-imbestiga ka para maghuhugas kamay ka. Nagtuturo nga siya, di ba? Kaya nga mahiya naman kayo. Kasi nagtuturo na siya, wala akong kasalanan, kayo may kasalanan. Hugas kamay dun. Kaya alam niya na, nababagsak na sila, putang na, pangunahan na ho natin ito. Sige nga, tuloy. Oh. Doing public work. Mhm. Sabi ko sa late 66, ano yun? Every kilometro, ibang kontratista. So, the mere presence of contractors doing public work na ang dami-dami, you know, there is some hanky-panky going around. So talagang if you look at it from that perspective, it's actually really just greed. It's not about the money. It's not even about the money. No, it's greed. Kasi, di ba, Prof, ano yan eh? Ayun, ang pagkaalam ko niyan is the president's yung president's office of the president, in the same manner that the office of the Senate president and the office of the speaker have their own budget. Yes. And it amounts to billions. Yes. Kasi ako, on a personal note, if I were wanted to make money, doon pa lang, pwede na akong gumawa eh. Pero bakit pa kukuha sa iba? Kasi mayroon pa kayong kailangan gawin politically para may pondo. Alam mo Ganun yung pa, konsepto ng okay. slush fund? Okay. Hindi mo naman pwedeng ubusin yung intelligence fund na ngayon naubos na kaya hindi makareact sa bagyo. Bagyo. Yung disaster fund. So, yung tanong nga nung isa, bakit kailangan mag-insertion? But, ang net is his budget. Yes, yeah. Yeah, but it's easier to insert just talking to the chairman of the appropriations and the speaker or the Senate president, kailan yung nag-uusap. With NEP, you're talking about what? 33 agencies? Right. That should come up with their budget based on the ceiling given by DBM. Tedious yung process na yun at makikita. Kaya nga nakita yung 100 billion, kaya naging 50 billion kasi mas mataas na ang DPWH sa Kasi sa DepEd. DepEd, right. Sa constitution natin, di ba, DepEd should be, education should be the number one priority. So, and again, I go back to the fact that the president, Mr. Marcos, used to be congressman and senator. So he knew how the system works. He knew where the money pockets should be. And that's the story of the 100 billion insertion. And we're just looking at flood control. Flood We're control, not even looking at the school building or the farm-to-market road or irrigation. Ang dami niyan. So kung bubuksan mo lahat yan, na ang call was buksan mo, makikita natin yung hindi pala tama ang paggamit ng pera. Exactly. Sagutin ko lang yung sinasabi ni Jojo. Bakit ba kailangan ba mag-insertion? Tama yung sinabi ni Mama Lo, dudugtong lang ako doon. Kasi pag sa National Expenditure Program, isali mo, katakot-takot na scrutiny yan. Di ba pinagdidibatihan yan sa plenaryo at papunta pa sa lower at saka sa upper Congress? Yun ang magtatalo doon. So, posible ba, pag mag-insertion ka, nalagay mo sa National Expenditure Program, malalaman ng taong bayan na ito ay insertion, ito ay walang kabuluhang budget na pinupuntahan. Unlike dito sa insertion po na ginagawa ni Bongbong Marcos, wala nang magki-question kasi sa BICAM lang yan 4 lang yan. Mag-uusap. Kapag sinabi ni Bongbong 100 billion ilagay mo, wala na silang magawa yung 4 na yun, Senado at saka sa Kongreso. Sige na, lagay mo na 100 billion. So hindi na nalaman ng ibang mga kongresista, ibang mga senador, mga tao na mayroon palang ganyang budget na 100 billion kaya mas mabilis. So walang parang walang sagabal. Siyempre pag ikaw gusto mo ng bilyon-bilyong pera, dun ka na sa mas mabiling i-insert. Dito na nga sa BICAM yan lumalabas. Kasi pag NEP, mahuhuli pa sila dyan. Ito, pakinggan muna natin si Vice President Inday Sara kung naniniwala ba sa mga pautot na mga kaso nila. kumbaga, alalahanin muna natin yung sinabi ni Mama Lotequia
na sinabi na binabasa ni Bongbong Marcos yung budget. Tingnan mo. Really, because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Tingnan mo. We'll keep looking, but I don't. Tingnan mo, ito ay isa sa mga ebidensya na si Bongbong Marcos ay niloloko ang taong bayan. Wala daw siya nakitang blanco. O tingnan mo, nagbabasa daw siya. Pero ano ho ang resulta? Sandamakmak na insertion, 100 billion na insertion, 25 billion kickback na dineliver sa kanya. Ayon kay Saldico. Kaya pakinggan natin si Vice President Inday Sara Duterte. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo doon? Sa flood control project. Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is, "To see is to believe." So, makikita natin yung sincerity ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama at maayos yung ebidensya at merong managot doon sa nangyari. And also VPC, former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft, and plunder VP ng ICI and DPWH, si Romualdez po. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dadalo ka ba sa OVP budget? Yes, oo. Meron kaming Senate hearing sa Office of the Vice President Budget sa November 27, Thursday. Yes, dadalo ako. Kailan yung VP? Thursday, November 27. Kumusta si FPRD? Last communication niyo po. Hindi ko na maalala yung last namin natawag. Pero tinawagan siya ng lawyer kagabi. Lalo na nung lumabas yung balita na nakita siya unconscious sa kanyang kwarto. At sabi ng lawyer, okay naman siya. So fake news nga na nawala ng malay si former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, tama po dito si Vice President Inday. Putangin na, pagpakulong muna. Pakulong muna nila si Martin Romualdez para maniwala tayo at ipakulong ni Bongbong Marcos yung kanyang sarili. Dahil sila po dito ang kasabwat magpinsan. Talagang nilaro nila ng tudo ang pera ng bayan, yung kaba ng bayan. Na tayo naman mga Pilipino, hinayaan ho natin. Pero sa awa ng Panginoon, kaliwat ka ng rally na po, ang nangyayari, kakatapos lang, Iglesia ni Cristo, 3 araw, sa EDSA, 2 araw lang sa Quirino, di ba? Pero tumuloy sa EDSA, 3 araw. So ito ay patunay na ang mga Pilipino hindi na bulag. Meron na lang pailan-ilan na mga Pilipino na bulag, kagaya yung malaking bunganga dyan na plitura. Tangina, wag mo akong copyright, hinayupa ka. Pinumintuhan lang namin yung kanta mong Banat, no? Kasi nga, magaling pa rin kumanta dyan si Saldico. Mas may kabuluhan yung kanta. Mas gusto ko yung kanta ni merong kaibigan nating sino ba yun? Yung magaling na kumanta rin na vlogger, magaling kumompose sa rapper. Animal, nakalimutan ko na. Magbanggit kayo po dyan sa comment section. Yung kaibigan po nating political vlogger na magandang bumanat na pinalabas din sa INC. Si Bin Barobal, ayan, INC. Si Bin Barobal, ayan. Mas okay pa si Bin Barobal. Yung kanyang mga banat at putang ina. May may sense pa. Pero ito, ang laki lang ng bunganga nito. Binusalan kasi ng bilyones Kaya biglang bumanat, anak ka ng kagwang plitura. Again, hindi po tayo mananahimik. Hindi po natin pwedeng itolerate
ang lahat po ng pangungurakot sa kaban ng bayan under Marcos admin. Punahin po natin ang punahin hanggat sa magsawa ang mga buhaya sa pangungurakot, hanggat sa magkonsensya ang mga animal na ito. Pag ayaw pa rin makonsensya, ambot na lang sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.